Tanggol Montenegro ay isang salot sa lipunan. He will do everything to destroy Tanggol. Saksi ako kung paano pinatay ni Miguelito Guerrero ang kapatid ni Tanggol na si David. Si Miguelito palang pumatay sa kapatid ko. Ginawa ni Tanggol yan para lukuhin tayong lahat. Ay Tanggol ka magalit, di sa mga girero. Bago po natin makita at bago natin marinig ang sasabihin ni Tanggol, bibigyan muna tayo ng isang dance number ng San Dimas Dance Group. Palakpakan natin. Si Tanggol ang pag-asa ng bayan at ng kasahan. Nagtatawagin ka, di mo pagsubok ang daan. Hindi kang iwanan. Leño, isigaw mo ang mayor ko, Jesus Nazareno. Pag-asa ng bayan, ng kasahan. Nagtatawagin ka, pagsubok ang daan. Hindi kang iwanan. Leño, isigaw mo. Mga Manilenyo, kaya pa! Kaya ngayong malapit nang matapos ang ating pagsasama, itong ating meeting de avance, may isang gererong hindi niyo pa naririnig magsalita. Kaya huwag mo na uuwi, dahil meron tayong sorpresa. Alam niyo, itong batang ito, nung maliit pa yan, napakamahiyain. Dahil special itong naririto mga tao, ating mga kababayan, magpapakita siya ng kanyang talento para maging masaya kayo at para magising kayong lahat. Mga Manilenyo, ang ating susunod na mayor, Miguelito Guerrero. Hindi ka na ba aalis? Nagdesisyon na akong manatili dito para kay Tanggol at kay Marites.
manatili ka rito hanggat gusto mo. Alfredo, alam mong nakaraan ko. Hinahabol ako ng mga girero. Hindi ko maipapangako ang kaligtasan mo. Hindi ako natatakot sa kanila. At hindi ka rin dapat matakot. Dahil po protektahan kita. Hindi. Masaya ako. Dahil hindi ka naalis. Sige, maiwan mo na kita. Fatima! Fatima! Alam ko mahirap ang ginawa mo kanina. Pero para sa mama mo, buong tapang ka nagsalita laban sa mga gerero. Hanga ako sa'yo, bunso. Mga mahal naming Manilenyo, gusto niyo na bang makilala at makita ang taong magdadala ng pagbabago sa lungsod ng Maynila? Alam ko, kanina pa kayo naghihintay kaya hindi ko na patatagalin. Eto na siya, ang susunod nating mayor, ang Batang Quiapo. Si Jesus Nazareno Tanggol Montenegro! Sige na, Santina. Ito na ang pagkakataon mo. Gawin mo na. Alasan yung mga mata niyo. Pumilos tayo pag may napansin kayong kahinahinala. Nagustuhan niyo ba ang performance ni Miguelito? Alam niyo, proud na proud talaga ako dyan sa anak kong yan. Kaya kampante ako kapag siya inyong binoto at naging mayor ng Bagong Maynila. Nasa mabuting kamay ang Manilenyo. Kaya ngayon, samahan niyo ko at i-welcome ang magiging bagong mayor ng Bagong Maynila, Miguelito Guerrero! Magandang gabi sa inyo lahat! Nais ko pong magpasalamat sa suporta niyong lahat. Ako po ang inyong tagapaglingkod na si Miguelito Guerrero, running for mayor po ng ating dakilang siyudad sa ating bansa, ang lungsod ng Maynila. Gaya po ninyong lahat, ako po ay tubong Maynila. Nakita ng aking mga mata kung paano po umunlad ang ating lungsod. Dahil po sa aking pamilya, magmula sa aking lolo na si Don Gustavo Guerrero hanggang sa aking magaling na ama na si Mayor Roberto Guerrero. Dahil po sa kanila, dumami po ang mga oportunidad para sa atin mga mamamayan. Naging saksi rin po ako
sa pag-usad ng ating lungsod dahil sa mga nakaraan na mayor. Dahil po sa kanila, dumami ang oportunidad, dumami ang trabaho, at higit sa lahat, bumaba ang krimen dito sa Maynila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napaka-personal po ng labang ito para sa akin. Napakarami ng tao na nagbuwis ng buhay nang dahil sa politikang ito. Pati ang kapatid ko na si David Libagiba ay pinatay ng aking mga kalaban. Anak, alam mo na ang gagawin mo. Matagal na tayong pinahihirapan ng mga gerero. Sa mahabang panahon ng kanilang panunungkulan, napakaraming tao ang kanilang pinahirapan. Marami ang buhay na nabuwis para lang makamit nila ang kapangyarihan. At ngayong eleksyon, ginagawa nila ang lahat para manalo. Matilde, Matilde, tingnan mo. Nagsasalita na si Tanggol. Halika. Pero nandito kami para ipagpatuloy ang laban na ito. Magaling siya. Marami sumusuporta sa kanya. Pero nilalagay niya ang sarili niya sa panganib. Dahil sa ginagawa niya, tinatarget siya ng mga girero. Nakikipagpatayan para lumaban. Tama! At Sawang-sawa na kami sa mga girero. Kailangan na ng pagbabago. Go, Mayor Tanggol! Go! Sa buong Maynila! At sa buong Maynila! O droga na hindi angkop sa mga bata. Sino ba si Tanggol? Ang sabi niya, tubong Maynila daw siya, pero magnanakaw naman pala. Walang pinag-aralan at higit sa lahat, walang alam pagdating sa politika. Itanong nyo sa sarili nyo, ano ang gagawin ni Tanggol sa loob ng munisipyo? Wala, di ba? Hindi ba boto natin siya? Kriminal ba ang iboboto natin? Isang mambang ba ang iboboto natin? Iboboto ba natin ang isang Montenegro bilang mayor? Sino ang iboboto natin? Sino ang iboboto natin lahat? Guerrero! Ang sabi ng aking katunggali, wala daw akong alam. Isa daw akong bobo at mangmang. Dahil hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pero itong bobong ito ang magiging dahilan kung bakit sila mawawala sa munisipyo. Itong bobong ito ang makakapagpabago sa lahat ng pinagdadaanan ng mga Manileño, sa lahat ng pinagdadaanan ng inyong paghihirap. Itong bobong ito ang magtatanggol at magliligtas sa lahat ng mga inaapi at inaapakan. Sisiguraduhin namin
na tatanggalin namin ang korupsyon sa City Hall! Sisiguraduhin namin na mararamdaman at makikita ng mga tao ang ibinabayad nilang buwis. Ano gulo sa kita? Tara! Pagod na tayo sa lahat ng mga pangako sa mga politiko na paulit-ulit at nakaupo. Ito na ang tamang pagkakataon para magbago ang buhay nating lahat. Mga kababayan, magtulong-tulong tayo. Walang ibang aasahan kung hindi ang isa't isa. Kapag kami ay pinalad at kami ay nakaupo, pinapangako namin lahat sa inyo. Mula sa araw ng aming pagkakaupo, ay lilinisin natin ang City Hall. Tatanggalin natin ang lahat ng mga kurap. Lilinisin natin ang lahat ng mga presinto. Tatanggalin natin ang mga pulis na merong bisyo, ang mga pulis na nangungurakot. Bibigyan natin ng magandang kinabukasan ang lahat ng mga kabataan. Dapat ang lahat ng mga bata nag-aaral, naglalaro, hindi nagtatrabaho sa lansangan. Kapag kami nanalo, pinapangako ko sa inyo, lahat ng mga tao sa Maynila, bibigyan namin ng trabaho. Bawal ang tamad! Ang lahat ng mga walang trabaho, ipapatawag namin sa munisipyo. Kayo ang gagawin namin katuwang para linisin at ayusin ang buong Maynila. Tutulungan natin ang buong sangay ng gobyerno. Itataas natin ang antas ng mga paaralan. Bibigyan natin ng tulong ang mga ospital para matutukan ang mga kalusugan. Hindi ako nandito para mangako sa inyong lahat. Nandito ako dahil para tulungan kayo. Sawa na tayo sa mga pangako na laging nababago. Tatanim ko na yung bomba. Bibigay ko sa iyo ang karangalan. Siguraduhin mo ito na ang huling gabi, Tanggol. Ang taong kinamumuhian mo. Kapag ako nanalo, lahat ng maling mga ginawa ng mga gerero, pagtutulong-tulungan nating ayusin. Lilinisin natin at aayusin natin ang buong Maynila. Nagdadalawang isip ka pa ba? Kayo ang aking makakatulong. Kayo ang aking magiging sandigan. Tandaan mo, pinatay niya ang Kuya David mo.
mo siya mapapatay, ikaw ang papatayin niya at ang tatay mo. Pindutin mo na yan. Sige na. Ang mga boses ninyo at ang inyong mga kalagayan ang aking magiging sandata upang ipaglaban ko ang karapatan ng lahat ng tao sa Maynila. Burahin mo na ang taong nagdadala ng kaguluhan sa buhay mo. Burahin mo na! Pindutin mo na! Sige na! Pindutin mo na! Sige na! Santino! Sige na! Pindutin mo na, tapusin mo na to. Sige na! Ngayon na! Ngayon na! Lakas ng pagsabog, sigurado paglalamayan si Tanggol. Mga kababayan, panalo na po tayo! Mabuhay ang Maranilero! Pabo, Tanggol. Get up! Pati nyo! Dali! Dali sa hospital! Angkong, iligpit na natin lahat ng mga Montenegro. Tanggol! Siguraduhin ninyo na malilipol natin ang buong Montenegro! Tara! Katato siya! Katapo, Tanggol! Para sa'yo! Umalis ka! Hindi ba si Santino yun? Si Santino nga! FPJ 喜欢抬杠的人，在看到一段文字，听到别人说的一个观点，首先不是去寻找和筛选那些对自身有价值的内容，而是站在自己的认知水平当中，自己的角度里面去判断对错，去挑毛病，证明你是错的，他是对的，会让他有存在感。但是很多观点本身就不是什么真理，并不涉及什么对与错，只是基于个人的角度而得出的个人的看法而已。
这个角度就是这个观点产生的前提条件。如果超越了这个角度，这个观点就会存在非常大的局限性。但是杠精永远是从对错的角度去看问题，是活在二元思维当中，也就是对立的思维，凡事只有好坏对错，没有灰度空间，更看不到事物背后的规律和本质。所以大部分杠精都是在现实生活当中过得不咋地，在挑别人的毛病当中找到自我的优越感，做人做事都是从自己的偏好和情绪出发，能够有机会踩上别人几脚，就会觉得自己挺厉害。但那些真正混得好、有强者思维的人，根本就没有那个空去挑别人的毛病，除非彼此之间是有利害关系，他们早已经洞穿人性，人只能被现实和南墙教育。所以他们在遇到不同的声音和不同的观点的时候，会先辨识一下其中对自己是不是有价值的，能否拓宽自己的视角，有用的就听，没有用的就不听，提取对自己有价值的就好，一切都是为己所用，让自己变得更好。这几年我就在网上发短视频，今年开始写公众号，在表达一些个人观点的时候，也很容易被热心的网友教育。开始的时候我还很容易被那些过分的评论而激起情绪，但是现在会淡定很多，因为我知道这些一言不合就来教育我的，尤其是脏字不断的人，一定是内心有比较多的负面能量，自己活得不痛快不咋地，内在堆满了负面垃圾能量，他们就是想找个地方宣泄一下自己的负能量，我又何必和这种能量进行回应和纠缠呢？不回应就是最好的。这些人一定是当下没有能力拯救自己，也大概率是经过比较多的人生黑暗时刻，我也自知拯救不了他们，那就先做好隔离，希望他们有一天也能够解脱自己。而那些认知高于我的人，如果觉得我说的有用，他们要么是花钱买服务，要么是默默的关注我，他们也从不会免费的来教我做人。所以往往真正有价值的东西，包括有建设性的意见，都是需要花钱购买的。